Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Araw po ng Biyernes ngayon, hapon ng Biyernes po, 4 o'clock, 4:21 na po sa hapon. At kami po ay nag-observe ng araw ng pamamahinga. At shalom din po sa iba na iba ang inyong araw ng pamamahinga. Sa dakong ito, naumpisahan na po natin yung ating Torah reading sa Book of Yeshayahu sa nakaraang Biyernes. Ngayon po, patuloy tayo sa chapter 2, mga kapatid. So, kunting information. Itong chapter 2 ay masasabi ko na very much loaded with prophecy o mga propesiya, mga kapatid. Prediction about kung anong mangyari sa hinaharap, lalo na sa bansang Yehuda, mga kapatid. At siyempre, sa buong Yasaraal na rin po, mga kapatid. So, dahil sa ating babasahin mamaya, there are 22 mga verses, mga kapatid. Wala tayong mababasa patungkol sa mga important na mga pangalan ng tao. Ah, it's really more of this is really more of prophetic, mga kapatid. So, dahil diyan, ano kaya ang mga nasa isip ninyo, mga kapatid? What do you think comes into your mind kapag sabihin natin na loaded with prophecy, mga kapatid? So, would it be good? Would it be harmful? At kung ano man po ang mga mensahe na yan, siyempre, may mga solusyon po. May mga important na mga katuruan, mga kapatid, kung papaano tayo mamuhay in the light dito sa chapter 2 ng Yeshayahu. So, ang ating pong reader today, walang iba kundi si Brother Junicio mula sa Leyte, mga kapatid. So, brother, take it over. So, pakinggan natin ang reading. Yadayo. So, Yadayo, ang turari natin ngayon ay ah, tungkol sa Yeshayahu chapter 2. So, the word of that Yeshayahu, the son of Amoz, through concerning Yehuda and Jerusalem. And it shall be in the later days that the mountain of the house of Yahuwah is established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills. And all nations uh, shall flow to it. And many peoples shall come and say, Come and let us go up to the mountain of Yahuwah, to the house of the Elohim of Jacob, and let him teach us his ways, and let us walk and his path. For out of Zion comes forth the Torah, and the word of Yahuwah from Jerusalem. And he shall judge between the nations, and shall reprove many peoples, and they shall beat their words into uh, and the spurs into pruning books, pruning hooks, rather. Nation shall not lift up sword against the nation, neither teach battle anymore. The house of Jacob, come and let us walk and the light of Yahweh, for he have forsaken your people. The house of Jacob, because they have been felled from the east and practice magic like the Palestine, and we are blessed with the children of foreigners. And their land is filled with silver and the gold, and there is no end to their treasures.
and their land is filled with horses, and there is no end to their uh, chariots. And their lands is filled with idols. They bow themselves to the work of their own hands, and that their own fingers have made. And the lowly boast down, and the high is humbled. Therefore, you do not bear them. Enter into the rock and hide in the dust, in the dust, because of the reverence of Yahuwah and the splendor of his excellency. The lofty looks of men shall be humbled. The pride of men shall be bowed down, and Yahuwah alone shall be exalted in that day. For Yahuwah of hosts has a day against all that is proud and lofty, against all that up, so that it is brought low, and against all the cedar of Lebanon that are high and lifted up, and against all the oaks of Bashan, and against all the high mountains, and against all the hills of all lifted up, and against every lofty tower, and against every strong wall, and against the old ship of uh, Tarshish, and against all the desirable craft, and the loftiness of man shall be bowed down, and the pride of man shall be brought low, and Yahuwah alone shall be exalted in that day, and the idols completely passed away, and they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, from dread of Yahuwah and the splendor of his excellency, when he arises to seek the earth mightily. In that day, man shall throw away his idol of silver and his idols of gold, which they made each for himself to worship, to the moles and bats, to go into the clefts of the rocks, and into the cracks of the rocks, because of the reverence of Yahuwah and the splendor of his excellency, when he arises to seek the earth mightily. Says from man whose breath in his uh, nostrils. For in what is he to be reckoned upon? Reckoned upon. So, on the Yahuwah for the 22 verses. Yada, yada yawa. So, napakagandang pagkabasa po, no, ni Brother Junicio. 22 verses po, all in all. So, dito sa nabasa na ni Brother Junicio, bigay lang ako ng kunting ano po, no, kunting simple information o added to what has been said. Ah, ito po yung chapter 2 ay sa kabuuan, ito po ay ah, Yehuda's hope. Okay, may pag-asa pa. Meron pang pag-asa ang Yehuda, mga kapatid. Ito po ay divine promise of hope para sa Yehuda in spite of sinful human obstacles. Sa mga nabasa na kanina, ang daming mga na-highlight na mga kagawan ng tao na kung saan magiging hadlang
doon sa fulfillment of that hope, mga kapatid. Okay? So, yan po. But in spite of these human obstacles, mga kapatid, ah makikita natin mamaya as we continue to discuss na magkakaroon po ng mananaig po si Aba Yahuwah. Okay? Aba Yahuwah will stand out against sa mga human sinful obstacles, mga kapatid, upang ang kaniyang declared hope and divine promise para sa Yehuda ay maging matutuo, mga kapatid. Then another information, kung tingnan natin yung verses 1 to 5, verses 1 to 5, yan po ang mensahe about hope. Okay? Kung anong gagawin sa hinaharap pertaining to Yehuda. 1 to 5 po. And then verses 6 to 22, yan po yung immensity of human barriers to a happy future of Yehuda. So, ibig sabihin, verses 6 to 22, nandyan po yung mga mabibigat, mga hadlang upang mapigilan itong happy future ng Yehuda, mga kapatid. So, that being said, okay, yun po ang mga basic dalawang outline. 1 to 5, yan is about hope. And then 6 to 22 is about papaano ba ma-break itong mga bigat or mga hindrances upang maging matutuo po yung vision, yung hope at yung divine promise para sa Yehuda. So, that being said, uh, tingnan natin ang mga verses. Saan dito sa mga nabasa na ni Brother Dionisio, ang tingin mo merong ano po, may malaking mensahe si Aba sa inyo. Okay? So, individual muna tayo, no? Kung saan dito yung nakita mo na Aba Yaowa is talking to you on this particular na verse. Okay po. So, let's open now for our sharing and our discussion. Mauna si Sister Corazon. Go ahead po, Sister. uh, I would like to be the first kasi yung i-discuss ko yung uh, chapter 2 verse 1 to 5. Opo, Kaya tama. uh, in this chapter 2 verse 1 to 5, it is about a prophecy again. Hmm, Uh, he speaks of he made mention in the last days. tama. Kaya, yes, in the last days. He was telling us in the last days. I don't know if we are in the last days or uh, we are at the center. Kaya, uh, sabi niya dito sa 2 verse 1, the word that Yeshayahu so concerning Yehuda in Jerusalem. Actually, from our past discussion, Hmm, yung word refers to Yahusha, di ba? opo. Yahusha. Dito sa na may na-mention na tatlong elements. Na-mention ni Yeshayahu na tatlong elements. One is the establishment of the house of Yahuwah on Opo. top of the mountains. Hmm, Dito pala yung mountains na sinasabi ni Yeshayahu refers to the kingdom of Yahuwah to come when Yahusha reigns. hmm. Tama po. Another element is, sabi niya dito, all goyim flows to the house of Yahuwah. It refers to the house of Yahuwah ulit. The many people shall come, it is here, many people shall come and see, let us go to the mountain of Yahuwah. Why? Bakit kaya? Why do we go to the mountain of Yahuwah? Number 1, dito sa verse, nasabi niya dito na, let us, and it
and let him teach us his ways. Ibig sabihin pala, she has to give instruction to us. Him teach us his ways. Another is, let us walk in the path of Zion, comes forth the Torah and the word of Yahuwah from Jerusalem. He is inviting us to receive instruction about the kingdom. And whoever receives the instruction, we have to obey. We have to obey so we can teach also to others or preach to others. The third element is the light of Yahuwah. Sabi niya, if we come and walk in the light of Yahuwah, we shall be saved from his wrath. So, let us then seek Yahuwah's kingdom in his righteousness. Diba? Sabi niya sa ibang verse, I can't remember the verse. Matthew 6:33 po. Tama. Let us seek Yahweh's kingdom in his righteousness. Meaning, let us repent from our sins. Repentance. And we have to devote ourselves to Yahuwah as Yahushua has instructed us to obey. Yun lang po. Yada Yahuwah. So, malinaw, no? Very clear po yung explanation ni Sister Corazon. Speaks about the coming po. Speaks about the coming reign of Abba Yahuwah at meron siyang tatlong mga elements. Ano nga yung isa, Sister, para i-review natin? First, number 1 is the establishment of the house of Yahuwah. Dito sa chapter 2, verse 2. Establishment of the house of Abba Yahuwah. Okay po. Then another is the all goyim flows to the house of Yahuwah. All nations flows to the house of Yahuwah. Many people shall come and say, go to the mountains. So, yun po yung second element. Pupunta ang mga tao doon sa house kasi nais nilang matuto, no? They want to learn. And then yung third is? And the third is the light of Yahuwah. Yeah. Nasa verse 5. Tama. So, ito yung tatlong elements of the reign of Abba Yahuwah. Establishing his house and people going there and people walking in the light. Okay? So, ayan, mamaya balikan natin yan before the end para we can all the more highlight. Okay? So, hold on muna tayo dyan sa na paliwanag na ni Sister Corazon at mamaya before the ending, balikan po natin. Yadayaoa po sa pag-aaral at pag-search ni Sister Corazon patungkol dito sa verses 1 to 5. Okay po, open for more. Sino pa? Merong may kadagdag? Brother Dimitrio. Shabbat Shalom sa lahat. Shabbat Shalom. Sa chapter 2, 1 to 5, diha pa ko dugangan lang ako ang explanation ni Sister. Apa, Corazon. Kining chapter is naani siya shalom nga panahon. So, sa panahon nato karon, aduna pa mga taong daotan is walay shalom. Oo, wala tayo shalom ani. So, sa pag tuon ako ani nga 1 to 5 nagrepresent kini sa bagong langit ug bagong yuta. O nagrepresent usab kini sa Sabat sa adlaw nga igpapahulay. Kay wala na siya kasamok ani, wala na kagubot, wala na gutom. Siguro maagian man nato ng sumpay ani niya dito sa last nga chapter. May baluan nato nga naay bag-ong langit ug bag-ong yuta nga
giandamon si Aba Yahuwa ug kanang maong bag-ong langit ug bag-ong yuta kung tan-aw nato ang Revelation. So wala na ni siya kagubot, wala na siya kanang kaguliyang, wala na gutom. Tungod kay naa diha ang shalom, naa diha ang kalinaw, naa diha ang presensya ni Aba Yahuwa niini nga panahon na. So gusto lang po nako nga sa akong nasabtan sa chapter 2 sa 6 to 22 mo ni siya ang judgment nga ang katawhan dili makaikyas sa silot nga ipahamtang ni Aba Yahuwa. O kung atong basahon ng the whole chapter, diha dunay nagkalain-lain nga mga sala, sayop nga gibuhat ang mga tao. O atong mabasa usab diha mahinumduman nga ang pinakadako nga gikaligut-gutan ni Aba Yahuwa diha sa mga chapter 2 sa 6 to 22 mao gayud ang pagsimba sa DOD. O kini unya kining mga tao karon nga nagsimba og DOD dili ni sila makaikyas sa kasuko o sa kapungot ni Aba Yahuwa. Tungod kay wala niya kini nahimot diha sa kinabuhi sa tao. O doon na pa'y daghan din nga mga dapat nato nga bantayan sa panahon nato karon nga kung dili nato kini, kung dili man ugaling mubiya tagikan niini ug dili ta sunod sa kagustuhan ni Aba Yahuwa. So basi usata nga silutan ining panahon na. Tungod kay walay makaikyas sa hukom ni Aba Yahuwa kay dunay libro sa binuhatan nga nakasulat ang tanan natong binuhatan samtang naapatan ining kalibutan atong gipuy-an karon. So para sa kuha angay ta nga malipay sa verse 1 to 5 tungod kay dunay shalom, dunay kalinaw nga giandam sa Yahuwa alang ni adtong nagmapaubsanon, nagmahinunsulon ug nagmahadlokon kaniya. Og hangayan po nato nga bantayan sa atong panahon karon nga ang chapter 2, 6 to 22 na dinhi ang mga butang nga hangayan nato nga likayan o bantayan nga dili nato mahimo aron dili ta malaglag, aron dili ta usa nga silutan ni Aba Yahuwa tungod sa pangalan nga DOD nga hangtod karon gitawag ug gisimba sa mga katawan. So mao lang na siya nga kung explain yaning chapter 2 Yada yo. So ipaliwanag natin ng Tagalog, no? Mga kapatid, briefly summarize natin. Ito yung pag-unawa ni Brother Demetrio na ang verses 1 to 5 ay mangyayari ito sa later days na kung saan may kumpletong shalom na ang tao. So ngayon, dahil wala pa tayong shalom, dahil sa dami pang mga marami pang chaos ngayon, okay? So itong dinidescribe dito na future ay yung panahon na wala nang chaos, wala nang mga problem, wala nang mga trouble na mangyayari. Which is complete shalom na po ang pinupuntawan ni Brother Demetrio. And then secondly, highlight ni Brother Demetrio dito yung sa kasalukuyan na nananambahan, tumatawag pa rin sa mga titulo, LORD, GOD, okay, GECUS, yung mga kasalukuyan na tumatawag pa rin sa ganun ng mga pagtawag, mga kapatid, na pag-unawa ni Brother Demetrio dito na kailangan magbago na, kailangan mag-repent na, iiwan na yon kasi
bahagi yun sa mga idols. Those are all related to pagan and idols, mga kapatid. O idolatry. Kumbaga na ayaw ni Aba Yahuwah na ang isang tao ay magpatuloy dyan because ayon sa napaliwanag ni Brother Demetrio, darating yung panahon na may distraction. Okay? May punishment, may judgment. So, the point is, habang may panahon pa, okay, iiwanan natin po yung mga pagtawag na iyan at balik na tayo sa original na pangalan. So, yan po ang nais kong i-highlight doon sa summary doon sa kaniyang napaliwanag. Yadaya Owa. So, let's hear some more mula kay Brother Junicio or yes, go ahead po, Brother Junicio. My understanding is chapters, Kung pwede pang ma-adjust ang volume mo, Brad, baka pwede pang ma-adjust ang volume mo dyan para malakas-lakas pa ang boses mo. Yun, Brother Dan. Okay. Okay. Much better. Go ahead po. My understanding pertaining to this chapter, Yasayahu chapter 2, from chapter 1, from 1, chapter to 1 to 5, it is somewhat the guidelines of Abba Yahuwah or Yahuwah that was given to Yashayahu for all the peoples, in which how to make the works better, or how to become righteous, no? In His law. He sent guidelines in order that the people can avoid, no? These things or these work. But in chapter 6, in verse 6 up to 22, we can discover that although they have the guidelines of Abba Yahuwah, they still hardened hit, stubborn hit, no? Because in verse 6, it is being said that Abba Yahuwah forsaken people, and due to their disobedience to the law or the will of Abba Yahuwah. So it is so, and until chapter the verse 12, it is also said that for Yahuwah of hosts has a day against all the proud and lofty, against all the lifted up, meaning that so that it brought law. So yung mga kala nila magaling na sila, so may mga proud, ito'y ibababa ni Abba Yahuwah. Kasi hindi yun ang kalooban niya na yung dahil ang mga tao niya ay parang we are all in the same level. So nobody will be exalted or excess, no? So he will make his people, those who are lifted up, no? That it is a brute law, no? Their pride, they're proud. And but anyway, even though that this chapter from verse 6 to 22 show us for the punishment, to those who are disobedient to this law, but in Yahuwah is also the so-called reminders to those who are not yet doing this like this. No, there will be a reminders, no, because in
in verse 21, Opo. 22, it is says from men whose breath in nostril for it go into the cleft, not a rock. It is said that we are not we will not what we call, hindi tayo maniwala sa tao, no? Sinasabi rin dito na hindi rin tayo talagang maniwala ang tao kasi yung tao lang. Opo. Tao lang. Tapos kung siya ang magbigay ng parusa, so walang taong makapigil sa kanya. So it seems as a reminder for us, no, for the people or those who will not yet doing a wickedness in his before him. So only that, Brother Dan, my understanding about this chapter. Yada. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. So, ayun mga kapatid, no, na paliwanag ni Brother Junicio kung ano kahalaga. Nais ko lang i-highlight yung kanyang paliwanag dito sa verses 6 to 22 na na-highlight niya yung mga proud, okay, yung mga arrogant, okay, na kailangan talagang mag-humble, okay? Kasi ayaw ni Aba, okay, yung mga gawain na yun. So, ayun mga kapatid, as also na-highlight na rin po kanina ni Brother Demetrio. So, nagkaroon po ng connection po yun na dalawang mga paliwanag na ito. Okay, let's hear kang Sister Bakar Asyayo. You're the last person, sister, kasi yung iba nakapagsalita na. Ikaw, meron kang idagdag dito or anything else you wanna share? Kindly unmute lang po, Sister Bakar Asyayo. Okay, habang ano pa po, muni-muni pa ang ating mga kapatiran patungkol dito. Okay po. Okay. Okay po, naintindihan namin, sister. Okay po. So, habang patuloy tayong muni-muni, mga kapatid, dito sa ating mga nabasa at narinig na mga paliwanag, mga kapatid. Let me continue po with additional sharing, mga kapatid. Sa na-highlight na kanina ni Sister Corazon, Brother Demetrio at Brother Junicio, patungkol sa verses 1 to 5, mga kapatid. Unang-una, i-explain ko muna itong phrase na later days, no? O in the latter days, no? Dito sa verse 2, and it shall be in the latter days. Okay? So, ang tanong kanina ni Sister Corazon kung kailan ba ito? Ito ba ay nangyari na? Mangyayari pa? Okay, so doon sa sagot ni Brother Demetrio, itong latter days, hindi pa ito nangyari. Hihintayin pa natin yung anong mangyari doon sa Kazon o Revelation na sinasabi na hinihintay pa yung the new Shamayam and the new Arats. Yun ang paliwanag ni Brother Demetrio. So, ibig sabihin, based on that explanation, itong latter days, hindi pa ito nangyari ngayon. Okay? Hinihintay pa natin yan. Okay, mga kapatid, itong phrase na latter days, marami tayong mga example sa kasulatan patungkol dito. Halimbawa, Numbers 24 verse 14. Okay, Numbers 24 or Babandabar 24:14.
nabanggit po dyan yung latter days. Pero ang pinag-usapan dyan ay bansa ng Moab, Shet at Edom. Kung anong mangyari sa kanila sa latter days. Ibig sabihin, may judgment na mangyari sa bansang ito, Moab, Shet at Edom, mga kapatid. Deuteronomy o Dabariam 4:30, nabanggit din po yun dito sa Deuteronomy 4:30, nabanggit din po dito yung phrase na latter days. Okay? But ang tinutukoy dito ay yung Yasharal na dadaan sila ng mga distressful times o times na may mga paghihirap sa kanila. Pero, ni-describe dito na kapag mangyari yon sa kanila, merong dalawang instruction na sinabi na in those later days o in those latter days, kailangan silang mag-return. Kailangan silang mag-obey sa tinig ni Abba Yahuwah. So, yan ay nangyari na yan sa bansang Yasharal, pero patuloy pang mangyari. Rather, patuloy pang gaganapin, mga kapatid. Okay? Bakit po? Kasi nangyari na po yan sa history nila at patuloy pa yang mangyari sa hinaharap, mga kapatid. Okay? Daniel, halimbawa, Daniel chapter 2:28. Aluayam in the Shamayam reveals the secrets. Okay? Saan niya ito na i-reveal? Doon po kay Daniel. Pagkatapos, sasabihin niya doon kay Nebuchadnezzar. Chapter 2:28. Ano po yung pinag-usapan nito? Okay? Reveal the secrets what is to be in the latter days. So, ang latter days naman dito para kang Nebuchadnezzar, nangyari na. Na-accomplish na po. Kasi sinabi doon sa pagpapahayag ni Daniel, mga kapatid, yung ulo, okay, mapuputol yun, which is nangyari na po yun kay Nebuchadnezzar, mga kapatid. So, later days speaks about mga bagay na maaring nangyari na pero patuloy pang hinihintay kasi meron pang additional na fulfillment. Kumbaga, Hosea chapter 3 verse 5. Again, naulit itong phrase na in the latter days. Hosea 3 verse 5. At dito naman po, mga kapatid, sa Hosea 3 verse 5, sinabi po dito, afterward, the children of Yasharal, sinabi dito, return and seek Yahuwah and revere Yahuwah and His goodness in the latter days. So, dito mga kapatid, Hosea 3 verse 5, pinag-usapan dito yung latter days. Referring to, mga kapatid, yung Yasharal na sila ay dapat magbalik, return, okay, and seek Yahuwah. Ganon din po sa na-highlight na kanina ni Sister Corazon, mga kapatid. So, again, sinasabi dito na in the latter days. Okay? Maari na ito'y nangyari na sa Yasharal, mga kapatid. At dahil sila'y bumalik na kay Aba, sila'y naghanap na kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Maaring nangyari na yan. Okay? But, patuloy pa na hinihintay na pwede pang mangyari yan sa future in relation po sa Yasharal, mga kapatid. So, itong phrase na in the latter days, okay po, we are not referring po doon sa mga kapatiran natin o mga friends natin na who are into the Mormons, no? Kasi
Sa kanila po, latter days is really referring to the uh, phrase of the Messianic na ano po. We are not referring to the group or denomination or religion na Mormons in the latter day saints. Okay po? We are not referring to that, mga kapatid. But in the scripture, balik tayo, kapag naisabi itong in the latter days, mga kapatid, o sa huling mga araw, meron talagang ugnayan ito, mga kapatid, sa Messianic era. Messianic. Ibig sabihin, yung pagdating ni Yahushua. Okay po? So, ito yung ating understanding, mga kapatid. Kapag sabihin natin na ayon dito sa nabanggit na ni Yeshayahu in the latter days, okay? Yung mountain of Abba Yahuwah restore, okay? Yung mga tao ay pupunta doon sa kanyang mountain at mangaral at mag-study sa kanyang mga katuruan. At yung mga tao ay lalakad ayon doon sa light, mga kapatid, na ibinigay ni Abba Yahuwah. Sa ating pag-unawa, mga kapatid, ay ganito po. Unang-una, nung unang pagpunta ni Yahushua, nung siya ay naisinilang, siya ay nagkaroon ng 3 years na ministry kasama ang kanyang mga alagad. Nag-umpisa doon, mga kapatid. Okay po? Nag-umpisa doon ang, ano po, Messianic era. Or, sabihin natin na, nag-umpisa na doon yung Messianic time. Umpisa pa lang, mga kapatid. Okay? Bakit po? Kasi kung tingnan natin yung Matatyaw chapter 4, okay? Ano po yung sabi ni ah Matatyaw po? Chapter, okay, rather, punta muna tayo dito sa declaration po ni Yaokanan. Ano po ang sabi ni Yaokanan, mga kapatid? Matatyaw. Chapter 3 ba yun, no? Na sabi ni Yaokanan, repent. Okay po? Repent for the reign of Abba Yahuwah is coming. Tama ba? Okay po. Hindi ko makita dito sa Matatyaw, chapter 3. Okay po. Chapter 3, verse 2. Ito po yung declaration ni Yaokanan. Chapter 3, verse 2. Repent, for the reign of the Shamayam has come or is near. Magsisi kayo, magbalik loob kayo kasi ang paghari ng Shamayam, ang paghari ni Aba ay nandito na. Okay? Has come. Yung phrase na has come. Yun po ang declaration ni Yaokanan. Si Yahushua din po, mga kapatid, ay nag-declare din po. Chapter 4, verse 12. And Yahushua, having heard that Yaokanan had been put in prison. Okay po? Ano po yung nasabi niya dito? Okay? Punta tayo, mga kapatid, sa verse 17. Verse 17 po. Chapter 4, verse 17. From that time, Yahushua began to proclaim and say, repent, for the reign of Shamayam has drawn near. Okay po? So, dito natin makikita, mga kapatid, na Yahushua, mula sa kanyang bibig, nag-declare na po siya na mag-repent. Okay? Mag-repent dahil ang kaharian ng langit ay narito na. Okay? So itong dalawang mga declaration ay Yaokanan 3 verse 2 o Matatyaw 3:2 at Matatyaw 4:17, mga kapatid,
malinaw na nung pagpunta dito ni Yahushua, itong Messianic era ay nag-umpisa na. Okay po? Umpisa na. Sabi sabihin, nagkaroon na po ng inauguration. Okay? So, tinan mo yung Yesaya o kanina na ating na-highlight, no? Kasi doon sa napaliwanag na kanina, chapter 2 po ng Yesaya o ang ating pinag-usapan ngayon. Kasi doon po sa napaliwanag na kanina ni Sister Corazon na ang mga tao ay nag-aral. Okay? They learn the ways. They have listened to the ways, mga kapatid. So, ang tingin ko nito mga kapatid is nag-umpisa na. Nung pumunta na si Yahushua dito, nag-umpisa na ito, mga kapatid. But ito ay patuloy pa. Okay? Hindi pa natapos, but patuloy pa, but nag-umpisa na, mga kapatid. Nung si Yahushua ay pumunta rito, kasi merong element na ang mga tao ay natuto or mga tao ay nag-seek, ang mga tao ay nais makinig sa mga katuruan, mga kapatid. O di ba? Nung si Yahushua ay pumunta, di ba? People learn the ways of Abba Yahuwah. Yahushua gave instruction about the ways of Abba Yahuwah. So, yun mga kapatid, nag-umpisa na. But hindi pa natapos. Patuloy pa ito, mga kapatid. Hanggang sa kailan? Okay. Ang tingin ko mga kapatid is ang complete fulfillment nito mga kapatid is yung pagbalik, yung pangalawang pagbalik ni Yahushua. Okay po? Yung pangalawang pagbalik ni Yahushua in which Yahushua now will reign ano po? Ilang libong taon siya mag-reign mga kapatid? For 1,000 years. Di ba mga kapatid? So, itong apa. So, itong pagbalik ni Yahushua, mga kapatid, Yahushua will reign for 1,000 years. Saan po natin ito makikita? Okay? Revelation chapter, ano po? Was it in chapter 18 or chapter 19? No? Okay? So, chapter 19 po, mga kapatid. Okay, wala tayong time na magbasa, but chapter 19, makikita natin dito that when Yahushua comes, mga kapatid, okay, He will reign 1,000 years with His men or among His people, mga kapatid. So, itong 1,000 years na maghari si Yahushua, people, sa panahon na ito, people will go to Jerusalem. Okay? At saan po natin makikita yan? Zechariah chapter 14, mga kapatid. Okay? So, Zechariah 14, mababasa natin diyan na ang mga tao sa panahon na iyan ay pupunta sa saan? Jerusalem. Naalala niyo mga kapatid kapag tuwing meron tayong sukot, di ba mga kapatid, no? Meron tayong reading, no? Zechariah 14. So, dito sa Zechariah 14, naintindihan natin na sa panahon na iyan, ng 1,000 years, ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah ay magkakaroon po ng mga sukot celebration doon sa Jerusalem. Okay? So, dito makikita natin na mga tao na nanggagaling sa iba't ibang mga bansa, okay, pupunta sila doon sa Jerusalem. At anong gagawin po nila mga kapatid? They're going to celebrate what? The Feast of the Tabernacle.
Okay po? So, they will go to Jerusalem and observe the Feast of the Tabernacle, mga kapatid. Okay po? So, ayan, sa panahon na iyan, mga kapatid, makikita natin na, opo, nandito sa verse 14. Okay? Rather, chapter 14 of Zechariah, verse 18. And sinabi dito po, no, na shall be, okay, verse 16, mga kapatid. And it shall be that all who are left from the Gentiles, which came up against Jerusalem, shall go up from the year to year to bow themselves to the sovereign, Yahweh of hosts, and to celebrate the festival of Sukkot. Okay po? So, merong celebration talaga na mangyayari doon sa Jerusalem. Okay? So, ibig sabihin, people will go there. Pupunta doon, mga kapatid, sa Jerusalem ang mga tao. Which is connected dito sa nabasa natin kanina sa Yesaya 2, verse 2 to 4, mga kapatid, na kung saan ang mga tao sa panahon na yon ay pupunta doon sa Mountain of Yahweh so that they will learn the ways of Yahweh, mga kapatid. So, ayan, the interpretation of the last days nag-umpisa na sa panahon ni Yahushua, nagpatuloy pa hanggang ngayon, mga kapatid, and hihintayin pa natin yung pagbalik ni Yahushua na kung saan 1,000 years siya ay manahan kasama ng tao, mga kapatid. Yan po ay part na po doon sa fulfillment dito sa prophecy ng Isaiah chapter 2 verses 1 to 5, mga kapatid. So therefore, hindi lang tayo nakatutok sa isang panahon lang. Okay? We are looking at a series of fulfillment. Oo, na-fulfill at the time Yahushua came. Okay? And it will continue to take place, mga kapatid, hanggang sa balikan na o hintayin natin yung pagbalik ni Yahushua for the second time, mga kapatid. So, yan po ang ating na-highlight dito sa phrase na in the latter days o sa huling mga panahon. Halimbawa, let me give us some further example. Acts chapter 2 po. Acts chapter 2 verse 17. Ano pong nakasabi diyan, mga kapatid, sa Acts 2:17? Kung naalala ninyo po, o Peter ay tumayo at nagbigay po siya ng preaching sa panahon na ito. Acts 2:17, anong sinabi po? And it shall be in the last days. See? Nandiyan yung word na last days. And it shall be in the last days, chapter 2:17 of Acts, says Yahuwah, that I shall pour out of my ruach on all flesh, and your sons and your daughters shall naba, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. So, again, nangyari na ito sa panahon ng New Testament, in the last days, nangyari na ito sa New Testament, pero mga kapatid, ito'y nagpatuloy pa rin. At maari pang mangyari pa yan sa hinaharap, mga kapatid. Meaning, it already started happening sa New Testament sa panahon ng Book of Acts chapter 2, but ito, mga kapatid, ay patuloy pang maaring mangyari sa future pa, mga kapatid. It could be na siguro pagbalik ni Yahushua at maghari siya ng 1,000 years na kung saan ang Ruach HaKodesh ay talagang completely manahan na sa bawat tao na sumusunod at mananampalataya ni Aba Yahuwah sa panahon na iyon, mga kapatid. Okay po? Now, bakit po nasabi natin na meron tayong mga other strong reference? Because sinabi po dito sa mga kapatid,
dito po sa chapter 1 ng 1 Peter. Okay po? Chapter 1 ng 1 Peter, verse 22. And it talks about the precious blood of the Messiah. At sinabi dito mga kapatid sa verse 20, 1 Peter o 1 Peter 1:20, sinabi diyan na, but manifested in the last days for your sake. See? Again, yung word na manifested in the last days for your sake. Ano po yung na-manifested in the last days for your sake? Kung tingnan mo yung verse 19, anong pinag-usapan diyan? Yung precious blood ni Yahushua. See? Precious blood of Yahushua was shed, pero kailan po ito na-manifest? In the last days. At ano yung last days na pinag-usapan? Dito sa New Testament time. Okay po? So, yan. When we say in the last days, kung ito may ay nag-refer ng Messianic era, mga kapatid, it could be na nag-umpisa na yan. Talagang nag-umpisa na yan nung siya ay dumating at itong Messianic era ay patuloy pa na ma-fulfill yung buong fulfillment, mabuo yan kapag Yahushua ay darating, mga kapatid. Okay? So halimbawa, sa verse 2, na-highlight po dito yung word na highest of the mountains. Okay? And then, sinabi yan, shall be lifted up above the hills. So, sinong tinutukoy dito sa shall be lifted up above the hills? Okay? Bakit yung mountain shall be lifted up? So, kung tingnan mo yan, kung literal mountain yan, parang hirap nating maintindihan, di ba mga kapatid? Tingnan mo yung verse 2 ng Yesaya chapter 2, verse 2. Okay, na I'm explaining now itong phrase, shall be lifted up above the hills. Mga kapatid, ang pagtingin ko dito ay it refers to Yahushua. Bakit po? Kung basahin mo ang Yaokanan 12:32, anong sinabi po ng Yaokanan 12:32? It talks about Yahushua. Okay? Yaokanan 12:32. Anong sinabi po? 12:32. And sabi po ni Yahushua, if I am lifted up from the Arat, shall draw all unto myself. So ano pong tinutukoy dito ni Yahushua? Kailan po si Yahushua ma-lifted up? Nung siya ay ipapako na doon sa kahoy, mga kapatid. And if I am lifted up from the Arats, shall draw all unto myself. So, dalawa po yung possible na kahulugan nito. Okay? Ano yan? Number 1, yung siya po ay naipako doon sa kahoy, he was lifted up. And everyone was looking at Yahushua. Pangalawang interpretation, mga kapatid, is when Yahushua will be raised from the dead, after he died on the third day, he will be raised from the dead. And then, pagkatapos niyan, saan na po siya pupunta, mga kapatid? He will be what? He will be seated, okay, with Abba, okay, in his throne, mga kapatid. Siya ay uupo doon sa kanang banda ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po ang punto dito na shall be lifted up above the hills. Dito sa Yesaya 2 verse 2, mga kapatid, speaks of Yahushua na siya ay naipako, lifted up, and everyone was looking at him, and then buried, but after 3 days, he was again lifted up. He was again raised from the dead, and he was lifted up to Shamayam. Nakita po ng mga 11 disciples,
at siya po ay pumunta na doon sa Shamayam, mga kapatid. So, yan po ay mga fulfillment dito sa prophecy of Abba Yahuwah spoken through Yeshayahu sa chapter 2 verses 1 to verse 2 po, mga kapatid. Okay, so ayan, and then moving on. Yeshayahu, kung titingnan natin mga kapatid, Yeshayahu dito po sa verses 6 to 22 na highlight natin kanina, ang pinaka punto po dito, verses 6 to 22, immensity of the human barriers to a happy future of the people of Yahuda and the people of Yasharal, mga kapatid. Immensity of the human barriers. Meaning, napakatindi po ng mga hadlang upang yung prophecy na iyon of a happy future ng kaniyang mga sangkatauhan ay mahinder po, mga kapatid. Okay? But that being said, Yeshayahu emphasized that Yahuwah alone, mga kapatid, is high and exalted. Okay, balik tayo sa Yeshayahu chapter 2, mga kapatid. And now we are looking at verses 10 to 11. Okay? Ano pong nakasabi diyan? Chapter 2, 10 to 11. Diba? Anong sinabi po, mga kapatid? 10. Enter into the rock and hide in the dust because of the revenge of Yahuwah and the splendor of His excellency. See? Ano makikita natin diyan? Abba Yahuwah alone, okay? Ang kaniyang excellency. Lahat ay matatakot sa kanya, mga kapatid. Now, I'm referring to the issue ngayon, paano ma-overcome itong immensity of human barriers? Okay, paano ma-overcome yan? Ito na nga ang ina-highlight ni Yeshayahu, verse 10, dahil sa excellency and greatness of Abba Yahuwah, people revere Him. Mga tao ay may takot sa Kanya. Tingnan mo yung verse 11. The lofty looks of man shall be humbled, and the pride of man shall be bowed down, and Yahuwah alone shall be exalted in that day, mga kapatid. Sa mga na-highlight na kanina ni Brother Demetrio, Brother Dionisio, mga kapatid, na yung those who are arrogant or pride, boastful and prideful, anong gagawin ni Abba? He is going to put them down, mga kapatid. Upang sa ganon, Abba Yahuwah alone be exalted, tinan mo yan, in that day, mga kapatid. Malamang sa araw natin ngayon, hindi pa na-exalt si Abba Yahuwah, mga kapatid. Malamang yung mga taong arrogant and boastful ang nakikita ngayon, mga kapatid. But one of these days, in that day, mga kapatid, lalo na sa pagdating ni Yahushua, mga kapatid, in that day, makikita, Abba Yahuwah will be exalted. Verse 17, tingnan natin, mga kapatid. And the loftiness of man shall be bowed down, and the pride of man shall be brought low, and Yahuwah alone shall be exalted. Again, in that day, mga kapatid. So again, there would be a time, such a time, mga kapatid, wherein everyone, those who are arrogant, boastful, be bowed down, and only acknowledge and only Abba Yahuwah be exalted, mga kapatid. Verse 19, ganyan pa rin, mga kapatid. And they shall go into the holes of rocks and into the caves of the Arats from the dread of Yahuwah and the splendor of His excellency when He arises to shake the Arats, okay, mightily. Anong naalala nito, mga kapatid, no? Na ang mga tao, anong gisasabi diyan? In that day, anong mangyari? Ang mga tao ay
tatago sila sa mga rocks. Tama ba mga kapatid? When they hide on the rocks o doon sa mga caves. At makakaroon sila ng takot mga kapatid. Bakit po sila makakaroon ng takot? Okay? Tingnan natin mga kapatid ang Revelation. Ito ay nasabi din po sa Revelation chapter 6 verse 16. Di ba mga kapatid? In that day, Revelation 6:16, ano mangyari mga kapatid? Kaya tingnan natin, Revelation 6:16. Quite similar po dito sa sinabi ng verse 19, mga kapatid, ng Yeshayahu chapter 2. 6:16. And he said to the mountains, okay, and said to the mountains. Ano po yung mga tao dito mga kapatid ha? Tingnan mo, verse 15. Sovereigns of the Arats, great ones. Okay, I'm reading now po Revelation 6:15 po mga kapatid. Yung mga mayayaman, okay, great ones, rich ones, the commanders and the mighty and every slave and every free one hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. Tinan mo po mga kapatid ng verse 16. And said to the mountains and rocks, fall on us, hide us from the face of him sitting on the throne and from the wrath of the Lamb. O mga kapatid, malinaw mga kapatid, no? Quite similar po dito sa sinabi ng verse 19. Dito po nakasabi rin po sa Revelation o Kason 6:15 to 16 mga kapatid. So in other words, kahit ano pa katindi, katigas ang pride and arrogance ng tao, mga kapatid, darating na rin ang panahon na ang lahat ay mayayanig at matatakot sa kapangyarihan ni Abba Yahuwah. Look at verse 21 po. Verse 21 ng chapter 2. To go into the clefts of the rocks, kayo yung nabasa natin kanina, no? And into the cracks of the rocks, because of the reverence of Yahuwah and the splendor of His excellency, when He arises to shake the earth mightily. Okay? So, yun din po ang ating nabasa kanina doon sa Kazon o Revelation chapter 6, 15 and 16, mga kapatid. So, ayan. Kung titingnan natin, verses 12 to 16 ng Yeshayahu 2, ano pong makikita natin diyan mga kapatid? Abba Yahuwah is against, ano po? Kanino po siya against? Verses 12 to 16 mga kapatid, 10 beses inulit ni Abba Yahuwah through Yeshayahu. 10 beses. Abba Yahuwah is against all and against everyone. Okay? Tingnan natin mga kapatid. Verses 12. Kanino po against si Abba? Okay? Verse 12. Against all that is proud and lofty. That's number 1. Okay? Against, number 2. Against all that is lifted up. Ano po itong mga things that is lifted up? Anong maalala nyo mga kapatid? Di ba yan mga altar yan? Di ba yung may mga bagay-bagay sa mga malalaking syudad na kung saan may mga symbol po yun mga kapatid, no? Na makikita ng mga tao yun. Nasa mga malalaking syudad, may mga things na lifted up doon mga kapatid. Di ba po mga kapatid? Mga images po yan. Things that are lifted up mga kapatid. Sa mga lugar, may mga lugar mga kapatid na ang kanilang mga images ay nilalagay po nila doon sa tuktok ng bundok mga kapatid. Things that are lifted up. Sinasamba, hinahangaan ng marami mga kapatid. Anong sinabi dito? Abba Yahuwah is against all of those. Yung mga altars, yung mga shrines mga kapatid. So that it is brought low. Okay? Pangatlo, against verse 13, against all the cedars of Lebanon.
Okay? Number 4, that are high and lifted up. Number 4, against all the oaks of Bashan. Number 4, mga kapatid. And against all the high mountains. Number 5, against all the hills. Bakit po? Kasi sa mga mountains nga at sa mga hills, may mga statwa po doon, may mga graven images, mga kapatid. And Abba Yahuwah is against all of those. Tingnan mo verse 15. Against every lofty tower. May mga tower, mga kapatid, no? Na kung saan Abba Yahuwah is against all of those lofty tower. Naalala niyo po, mga kapatid, yung Tower of Babel, mga kapatid, di ba? And against every strong wall. Okay? So may mga significance po ito, mga kapatid. Itong mga lofty tower, strong wall, yan po ay mga significance of something na sinasamba, ina-idolize po ng mga tao. Verse 16, and against all the ships of Tarsus, and against all desirable craft. Ano itong desirable craft, mga kapatid? Hello? Ano itong mga desirable? Beautiful craft. Desirable and beautiful craft. Against pala si Aba niyan, mga kapatid. Bakit Yung po? mga ornaments. It could be, Yung mga sister, no? ornaments, Oh, yung possible, alahas. sister. Opo. Because of Possible. materialism, brother. May Opo. love of materialism in Tama. wealth. Kasi po, nagiging idolatry na rin po. Ayaw pala ni Aba yun, no? He is against all of those beautiful craft or ornaments. Okay, anong sinabi dyan, no? All that are craft. Okay po? So, a desirable rather, desirable craft or beautiful craft. So, mga kapatid, yan po ay mga bagay na Abya-Owa is against, mga kapatid. So, 10 beses nyo, no? Inulit-ulit niya, referring sa mga tao, referring po sa mga bagay na ayaw niya talaga, mga kapatid. Upang sa ganon ay ganito po. Bakit niya ginagawa ito? Upang yung lahat ng mga human immensity of barriers, mga kapatid, talagang kayang alisin ni Aba. Okay? Kayang alisin ni Aba upang sa ganon ay mangyari po yung kanyang vision, yung hope na mangyari sa hinarap, mga kapatid. And in all of this, Yahuwah alone be exalted. Tingnan mo yung verse 11. Yahuwah be exalted, mga kapatid. Verse 11. Okay? In that day, Yahuwah alone shall be exalted. Verse 17. Ganun din po, mga kapatid, sinabi. Yahuwah alone shall be exalted in that day. So, ngayon, hindi pa nga nakilala at kinikilala si Aba Yahuwah. Hindi pa, mga kapatid. Kukunti lang. Pero sa dating na panahon na iyan, mga kapatid, everyone will look up to Him at ikinikilala na siya, kilalanin na siya, mga kapatid. At luwalhatiin, purihin na po, mga kapatid, si Aba Yahuwah sa panahon na iyon. In connection po doon sa na-highlight ni Brother Dionisio at Brother Demetrio kanina, yung mga idol things, no? Idol things. Dito sa verse 20 and 21. Take note, mga kapatid, hindi lang against si Aba Yahuwah sa mga bagay na yun na ating nabanggit na kanina. But verses 20 and 21, mababasa natin dyan, all these things will be destroyed. They will be, they will vanish away. Okay? They will be judged, mga kapatid. Ano po ito? Yung mga idols nga na nabanggit na. As highlighted by Brother Demetrio, na kayong mga manunood sa Republish, kung kayo po ay patuloy pang tumatawag sa mga titulo, be careful kasi yung mga titulo na yan ay kamumuhian po ni Aba Yahuwah yan. Because those are all related to pagans and pagan deities, mga kapatid, and pagan personalities, which someday, mga kapatid, itong mga all articles or rather images pertaining to this pagan deities, mga kapatid,
it shall be destroyed. So, ang tanong mga kapatid bilang pag-wrap up everything is, what is our best response now? Okay? What is our best response? Na-highlight na ni Sister Corazon kanina and Brother Demetrio. Come, let us go up to the mountain. Okay? Yun po nakasabi doon sa verse 3, mga kapatid. Come, let us go up to the mountain. Habang merong pang panahon, mga kapatid, let us go up to the mountain. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, hindi tayo pumupunta sa mountain doon sa Jerusalem. Wala. But, hinihintay pa natin, mga kapatid, pagbalik ni Yahushua. Okay? Pagbalik ni Yahushua, pupunta tayo doon. Pero ngayon, habang hinihintay pa natin si Yahushua, hindi tayo makapunta sa mountain, pero pwede natin gawin itong pangalawang part, the second part. Not only go up to the mountain, ang pangalawang part sa na-highlight na kanina, that He may teach us, that we may walk in His path. Mga kapatid. So, sabihin, oo, wala pa tayo doon sa mountain kasi inihintay pa natin yon pagbalik ni Yahushua. Pero ngayon, kailangan matuto na tayo. Halimbawa, yung mga itinuro ni Yahushua doon sa tinatawag na Sermon on a Mount. Okay po? Pag-aralan na po natin yun, Sermon on a Mount. Kasi doon nag-umpisa na nung panahon ni Yahushua pumunta rito. Learn all of those, mga kapatid. I-learn natin yun. Bakit po natin i-learn yun? Para mag-walk tayo. That we may walk in His path, mga kapatid. Verse 3 po ang aking pinapaliwanag. And then, sinabi dito, for out of Zion shall go the law. Mga kapatid, kami po dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Kami pong mga Yahuwah and Yahushua believer. Talagang bumalik kami sa kautusan. Bumalik kami sa Torah. Okay po? Kasi yan po ang hinihintay natin na when Abba fulfill all of this happy future of Yahudah and Yasharal, mga kapatid, doon sa Jerusalem, mga kapatid. When it shall be come into a reality, everyone living there will be walking according to the Torah, mga kapatid. At kung yan man ay mangyayari, mga kapatid, sa panahon na iyon, when it is already complete, mga kapatid, wala nang magturo. Okay? Doon sa na-highlight ni Brother Demetrio kanina, when the new Shamayam and the new Arats is already established, mga kapatid, at ang kanyang mga sangkatauhan ay manahan na doon, mga kapatid, wala nang magturo. No one will teach about the law, about the name. Wala na pong magturo. Bakit po? Jeremiah o Jeremiah 31:34 o 31 to 36, mga kapatid. Anong mangyayari po? In the last days. Again, nandun pa rin yung in the last days. In the last days, when my ruach is poured out on all men, I am going to put my Torah in their mind and in their heart, mga kapatid. So sa panahon na yan, yun yung tinasabi ni Brother Demetrio kanina na complete shalom. Kasi po, wala nang magtuturo, wala nang mga masasama sa panahon na iyan, kasi Satan at ang kanyang mga cohorts, ang kanyang mga alipuris, ay naitapon na po doon sa nagliliyab na apoy, which is complete shalom na po sa panahon na iyan. So balikan natin ito, what is our best response now? Yun na nga, wala pa tayo doon sa mountain, pero gawin na natin itong that He may teach us, that we may walk in His path. Gawin na po natin yun nung pagbalik loob doon sa kanyang Torah, pangangaral doon sa kanyang mga Torah, mga kapatid. Balik tayo doon. And then, pangalawang action or best response, verse 22 po. Anong sinabi ng verse 22? Stop. Stop regarding man. Okay? So, kailangan talaga tayong maghinto. Hinto tayong gagawa doon sa mga
masasamang mga gawain, mga kapatid. Stop doing those evil things. Yun ay very strong command. Verse 22 po. Okay? Verse 5. Na-highlight na po kanina sa ating mga kapatiran. Come, let us walk in the light of Yahuwah. So na-highlight ni Sister Corazon kanina na third element when Yahuwah will establish His reign is that people walk in the light. Okay, verse 5 po. Let us walk in the light. So, mga kapatid, sino po itong let us walk in the light? Sino po itong light na pinag-usapan? Yahusha said in Yaokanan 1 verse 4 and 5 that in Him, Yaokanan said, in Him was light. He is the light that shines in darkness. Yaokanan 8:12, mga kapatid, Yahusha said, I am the light of the Arats, the world. He who follows me shall walk in the light, mga kapatid. So, yan po, mga kapatid. Best response, let us learn His Torah that we may walk according to His path. Let us go back to the Torah, mga kapatid. And let us stop doing evil, mga kapatid. So that we continue to walk in the light. And who is that light, mga kapatid? No other than Yahushua HaMashiach. I would like to stop here and listen further kung ano po yung inyong mga realization. Nais niyo pong i-highlight batay dito sa ating mga na-emphasize. Anyone would like to share? Dito na po, si Sister Cheryl, si Brother Dan, nandito na. Anyone would like to add, mga kapatid, and share something? Please unmute lang po. And then share. Go ahead po, Brother Junicio. Dito po sa, sa 22, yung understanding ko po dito ay says from man whose breath is in his nostril. For what is he to be reckoned upon? In my understanding, that we are stuck, and for a man, because the man is only a human being, no? Have only life, and it is given by Abba Yahuwah. So we will not trust for a man only, but to Abba Yahuwah, because Abba Yahuwah is the omnipotent one. He is the power. So the man show any sign of wonders because of their belief, and they called on that name, and because of the sign and wonders, because we cannot deny the fact that in the history of book of Enoch, that there will be the watchers. Mayroong mga messengers na masabi natin na against Abba Yahuwah. And they are also teaching how to rebel Abba Yahuwah for the days, for the said to be the judgment, no, the coming of Yahushua. So that is the frame of Abba Yahuwah, that he will show to everybody that he will not it is not it is abomination in his before him, the doing of those people, no? Because it is violated the Torah in Exodus 20, no? That thou shall bow down, thou shall mention any other name before me. So, but if because of the sign and wonders pulling that name, so that's because it is we call it that make us astray, or maligaw tayo dahil dito.
yun nga na masabi ko na sa Abayaoa, mayroong panahon na uh, time frame na siya'y magbigay ng judgment through Opo, Yahushua in the tama. coming of Yahushua. But in this, in connection with this, I think that the people, the men, they have also those who are who reveal the reign of Abayaoa, Opo. who reveal Abayaoa, they have also their trust through the teaching of the watchers, which is revealing also Abayaoa. So, yun nga pagdating sa panahon, sabi natin niya, yung iba, so hindi natin mapigilan no? Patuloy pa rin sila nga gumawa ng mga karumal-dumal na mga gawain dahil po sa teaching sa mga watchers na against po ni Abayaoa. Kasi power din sila So yun nga, pag power, yung sign and wonders ang anhin natin, that we are only looking for the sign and wonders. So the other name, so that's why we can, it's hard for us to locate or to search the truth if we are only basing upon the sign and wonders. So because Abayaoa did not he has the time frame. By this time on, he will not yet show only those his watchers, that his messengers that are teaching in us what righteous before him. Opo. Sa masabi natin na ongoing na ngayon ang ginawa ng mga tao sa pag-rebel kay Abayaoa. Dahil po mga messengers na rebel kay Abayaoa. Kasi po dito sa Hasron or Revelation 16, Opo. 10, sinasabi dito na for they are spirit of demons doing signs which go out to the sovereigns of the entire world to gather them to battle and the great day of Yahuwah El Shaddai. So meaning we are not only we are our enemy. Opo. Hindi ka na marinig, Brad. Okay. Parang humina, no? Yung signal ni Brother Junicio. But thank you very much, Brad Junicio, sa paliwanag. Okay? Emphasizing yung mga katuruan ng mga watchers, yung mga fallen angels, no? Na kailangan hindi natin sundin yun, but sundin na natin yung mga katuruan ni Abayaoa. Okay po, Brad, mayroon ka pang idagdag? So, yun lang na Brother Dan. So, yung sinabi kay Daniel, sinasabi na yung mga it-remain tomorrow, okay? I want it. Yeah. Because I'm working tomorrow, so you have the whole day to choose. Okay po, Brad. Man. Yung ginibel Abayaoa, yun ang natin, no, dito. So yung mga hidden, kasi sinasabi ron na pag isulat pa ang lahat ng mga words, so even in the face of word, that will not be written. So yun nga na tayo manunod tayo dito sa
what is revealing by the mission of Yahweh. But I am only recapitulating, remembering because the people before, they are trusting to that is the common dating before. They are trusting to the spirit because this is the esoteric for their practices. No? Opo. So, only that, so sorry for my uh, long explanation. It's okay. So, only my Okay po. Thank you, Brother Dionisio, sa dagdag na explanation na abaya o alo, no, ang ating paniwalaan at sundin ang kanyang mga katuruan at itapon yung mga ibang mga katuruan, lalo na related doon sa highlight na katuruan ng mga fallen watchers, mga kapatid. Okay po, dito na si Sister Lilieta. Shabbat Shalom. Sorry po, Brother Dan. It's okay. Dito na si Sister Cheryl. Shabbat Shalom. Something else you wanna share batay sa Yao chapter 2? Okay po. If nothing else na madagdag natin, mga kapatiran na manonood o makikinig sa Republic, na-highlight po natin dito talaga, no, na very wide, ano po, no? Opo. Very wide po yung ating understanding sa in the last days or in the latter days, no? Very wide po. Bakit wide? Kasi nag-umpisa nung si Jose pumunta at ito'y nagpatuloy ngayon at makumpleto po pagdating ni Jose for the second time. Di ba po? So ang scope ba, no? Ang scope po natin ng ating pag-unawa sa Messianic era is quite a long understanding po. Nag-umpisa kay Yahushua, nag-inaugurate, but ito'y nagpatuloy hanggang ngayon at ma-complete po pagbalik po ni Yahushua for the second time. So, habang hinihintay pa natin yung pagbalik ni Yahushua, mga kapatiran na manonood sa Republic, meron pang chance. Okay? Meron pang chance na magbalik tayo sa Torah. Mangangaral tayo ng Torah. Mag-walk tayo in the light of Yahushua, in the light of the Torah. Meron pang chance habang hinihintay natin ang pagbalik ni Yahushua, mga kapatid. So that being said, yung chance na yon, idagdag natin dito yung pagkilala, pag-unawa sa totoong pangalan ni Aba, ang ating makapangyarihan, the Most High, mga kapatid. Ito yung first letter, Ha, U, Ha. Okay, Ya plus Ha. Ang Ha po, basahin natin as AH, kaya maging Ya. And then U, and then Ya, which is another AH, kaya Yahu-A. Yahuwa, mga kapatid. Ang pangalan ni Aba, kung saan nakasabi sa Shamot o Exodus 3:15, that is my name forever, mga kapatid. At ganoon din po ang pangalan ni Yahushua. Okay? Yahu, first three letters, pareho po sa pangalan ni Aba. Itong parang W, but ito ay Shan. And then parang letter O, but yan ay Ayan. Yahushua. Yahushua po, ang anak na kung saan sa Acts 4:12, there is no other name given under Shamayam and under Rats, heaven or earth, mga kapatid, na kung saan ang tao ay maligtas at mapatawad. Only at the name of Yahushua, mga kapatid. Nakasulat po ito sa Holy Scripture, nakasulat po sa BYNB, at nakita po sa Dead Sea Scroll, mga kapatid. So that being said, kayong mga manonood sa Republic, it's about time na i-grab natin itong opportunity na mayroon pa tayong chance. Hindi pa completely late,
mga kapatid, meron pang pagkakataon, chance na binigay ni Abi Yahuwah sa lahat natin upang tayo magumpisang tumawag sa kanyang totoong pangalan at magbalik loob sa Torah, mga kapatid, mangangaral sa kanyang mga salita, and let us stop all the wickedness, mga kapatid, and walk in the light of Yahushua, in the light of His Torah, in the light of His Word. All is name po and praises kay Abba Yahuwah and Yahushua ating Hamasya. Akan, Yada Yahuwah.